Isipin ang sumusunod na eksena. Binuksan mo ang pintuan sa iyong tahanan sa isang tao na dapat maging isang suporta, ngunit kung sino, nang hindi napagtanto ito, ay naging isang tahimik na mananakop. Ito ang totoong kwento ng isang pamilya na natuklasan, sa pinakamasamang posibleng paraan, kung paano ang pagwawalang bahala ng mga limitasyon ay maaaring sirain kahit na ang pinakamalakas na bono. At lahat ito ay nagsimula sa isang simple, at tila hindi nakakapinsala, kilos ng pagkakaisa. Hindi kailanman naisip ni Larissa na ang isang TE na ibinigay ng pakikiramay ay magiging isang bangungot. Nang iminungkahi ng kanyang asawang si Daniel na ang kanyang ina, si Eleonora, 55, ay manatili sa kanila pansamantalang pagkatapos ng isang magulo na diborsyo, hindi siya nag-atubiling. Pagkatapos ng lahat, paano mo maitatanggi ang kanlungan sa isang babaeng nakatuon sa kanyang buhay upang magtrabaho, nawala ang kanyang tahanan at nahanap ang kanyang sarili na nag-iisa? Ang mga unang ilang linggo ay naging maayos, tumulong si Eleonora sa mga gawaing bahay, pinangalagaan ang maliit na Maximo, may edad na 2 at kahit na naghanda ng pagkain. Para kay Larissa, na nagtrabaho bilang isang freelance designer, at si Daniel, isang programmer sa isang malaking kumpanya ng teknolohiya palaging malayo, sa huli ang pagkakaroon ng kanilang biyenan ay tila isang pagpapala. Ngunit kung ano ang nagsisimula bilang tulong ay madaling maging kontrol. At iyon mismo ang nangyari. Una, mayroong mga maliit na palatandaan, ang mga kasangkapan sa sala ay muling nabuo, upang maging mas praktikal. Ang mga komento tungkol sa pagkain ni Larissa, ang hindi hinihinging mga mungkahi tungkol sa kung paano pamahalaan ang bahay. Si Eleonora, ng kaunti, ay ipinapalagay ang papel ng may-ari ng bahay, na parang ang puwang na iyon ay palaging naging kanya. Mahal, bakit hindi ka magluto ng isang bagay na mas malusog sa halip na order ng paghahatid, anya, habang nag-iiwan sa mga resibo ng api ng pagkain. Napalunok ng husto si Larissa, na nagbibigay, katwiran sa kanyang sarili na ito ay isang yugto lamang. Hanggang sa dumating ang gatilyo, ang tanggapan ni Larissa, ang kanyang propesyonal na santuaryo. Isang maingat na nagtipon na puwang na may 2 monitor, isang graphics tablet at lahat ng kinakailangang kagamitan para sa iyong mga proyekto sa disenyo. Isang gabi, nang pumasok siya sa kanyang silid, natagpuan niya si Eleonora na nakaupo sa kanyang desk, nagta-type ng isang bagay sa computer, napapaligiran ng mga personal na papel. Ano ang nangyayari? Tanong niya, nagulat. Larissa, huwag kang mag-alala. Kailangan kong magpadala ng isang sihi, ng madali, at sinabi ng iyong anak na maaari kong gamitin ito. Sumagot ang biyenan, na may isang ngiti na hindi itinago ang naturalness na sinakop niya ang puwang na iyon. Ngunit ang nakita ni Larissa sa screen ay lampas sa propesyonal, bukas na mga tab sa mga site ng pakikipag-date, pag-usap sa mga social network, matalik na larawan. Ang iyong mga file ng trabaho, nabawasan. Sa susunod, ipaalam sa akin ng maaga. Mayroon akong mga confidential na proyekto dito, tinanong niya, na naglalaman ng kanyang pangangati. Siyempre, ang aking anak na babae, pasensya na, hindi sinasadya, ipinangako ni Eleonora. Ngunit ang pangako ay tumagal ng mas mababa sa isang pag-init ng kape. Sa mga sumusunod na araw, nahuli siya ni Larissa gamit ang kanyang computer tuwing 2 o 3 araw, kung minsan upang maghanap ng isang recipe, kung minsan ay gumawa ng isang video call kasama ang kanyang mga kaibigan, kung minsan ay update ang kanyang resume. Ang biyenan ay kumilos na parang iyon ang kanyang karapatan, habang si Daniel, kapag tinanong, ay nagkibit balikat lamang ang kanyang mga balikat. Siya ay dumaan sa isang mahirap na oras, Larissa. Maging mapagpasensya. Ang huling dayami ay dumating sa isang malamig na araw ng Pebrero. Sa pagbabalik mula sa isang medical na appointment kasama si Maximo, napansin ni Larissa ang kawalan ng isang bagay na mahalaga, ang kanyang MacBook Pro, isang tool sa trabaho na mahal at mahalaga para sa kanyang mga proyekto. Eleonora, nasaan ang notebook ko? Tanong niya, naramdaman na ang karera ng kanyang puso. Ang biyenan, na nakaupo sa sofa na may magazine, ay sumagot ng may nakakagambalang katahimikan, nakuha ko ito. Kailangan ko ito upang maghanap ng trabaho. Wala akong nasa bahay. Ano ang ibig mong sabihin, kinuha mo ba ito? Saan mo ito kinuha? Iginiit ni Larissa, nanginginig ang boses niya. Para sa aking silid, syempre. Sinabi ng iyong anak na maaari kong gamitin ang anumang kailangan ko mula sa bahay. Ang tugon ay tulad ng isang sampal.
Inilagay ni Larissa si Maximo sa sahig, naupo sa harap ng kanyang biyenan at, na may kalmado na nagtago ng bagyo, sinabi, ibalik ito ngayon. Larissa, huwag mo akong kausap. Ng asukal. Kailan mo ito ibabalik, pinindot ni Larissa. Kapag nakakita ako ng trabaho at bumili ng sarili ko, sumagot ang biyenan na may naturalness na pinalamig ang dugo. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Larissa na walang posible na dialogo. Hindi nakita ni Eleonora ang anumang problema sa pag-apruba kung ano ang hindi kanya, at si Daniel, kapag hinarap sa gabi, pinatibay lamang ang ideyang ito, ano ang mali. Ibabalik niya ito kapag may nakita siyang isang bagay. Daniel, ito ang aking tuon sa trabaho. Mayroon akong mga deadline, kliyente, hindi ako maaaring wala ito, nagtalo si Larissa, desperado. Nagtatrabaho ka sa isang nakapirming computer, iminungkahi niya, na para bang ang tanong ay technical lamang. Hindi ito tungkol doon. Ito ay tungkol sa kanyang pagkuha ng aking bagay nang hindi nagtanong, sumabog si Larissa. Huwag gumawa ng drama sa labas ng kalokohan. Ang aking ina ay nasa isang mahirap na sitwasyon, ang malamig na tugon. Kinabukasan, nagpunta si Larissa sa address kung saan umarkila si Eleonora ng isang maliit, precarious room. Nariyan ang kanyang notebook sa isang nanginginig na talahanayan malapit sa bintana. Dumating ako upang makuha ang aking computer, anunsyo niya. Ngunit nakipag-usap na kami kahapon. Kailangan ko siya, nagprotesta ang biyenan. At kailangan ko itong magtrabaho. Ito ang aking kabuhayan, sagot ni Larissa, naubos na. Gumuhit ka lang, magagawa mo ito sa papel, nagbiro si Eleonora. Huminga ng malalim si Larissa, hinawakan ang kanyang kwaderno at kaliwa, hindi pinansin ang mga sigaw ng magnanakaw. Iyon ay sumigaw sa likuran niya. Ang sumunod ay isang bagyo. Galit na tinawag ni Daniel, ano ang ginawa mo? Ang aking ina ay umiiyak, sinasabing halos inatake mo siya. Kinuha ko lang kung ano ang akin, sagot ni Larissa, mahigpit. Ibalik mo na ngayon, hiniling niya. Hindi. Ang argumento ay tumaas nang umuwi si Daniel, sinamahan ni Eleonora, na sumigaw ng teatro, na inaakusahan ang kanyang manugang na babae. Nasaan ang notebook? Sigaw niya. Save, at hindi ko ibabalik ito, sagot ni Larissa, nang hindi nagbibigay. Kung hindi ko ito maihatid, aalis ako kasama ang aking ina, banta ni Daniel. Pagkatapos ay pumunta, anya, nang hindi kumikislap. At nagpunta siya. Kinuha niya ang kanyang mga bagay, iniwan ang kanyang anak at umalis, na para bang isang kilos ng lakas. Si Eleonora, kapag umalis, kahit na ang lakas ng loob ay ngumiti, na sinasabi sa hangin, makikita mo, napakahusay na ginagawa niya nang wala ka. Si Larissa ay naiwan na iisa kasama si Maximo, na nakaharap sa mga walang tulog na gabi, ang pangangailangan na muling ayusin ang kanyang gawain at ipaliwanag sa isang batang anak kung bakit nawala ang kanyang ama. Ngunit, laban sa lahat ng mga inaasahan, isang bagay na hindi inaasahang nangyari, natagpuan niya muli ang kanyang sarili. Ang mga araw, isang beses mabigat, ay nagsimulang magkaroon ng kahulugan muli. Tumawag si Daniel araw-araw, hinihingi ang kwaderno at isang paghingi ng tawad na hindi darating. Si Larissa, gayunpaman, ay natutunan na ng isang mahalagang aralin, ang ilang mga limitasyon na dating tumawid ay hindi na makikipag-ayos. At kapag siya ay bumalik, isang linggo mamaya, upang maghanap ng higit pang mga bagay at subukan, walang kabuluhan, upang mahanap ang computer, natuklasan niya na ang ilang mga pintuan na minsan ay sarado, huwag buksan ng madali. Larissa, hindi mo ba napagtanto na sinisira mo ang isang pamilya dahil sa isang bagay na hangal? Ang tinig ni Daniel ay sumigaw sa telepono, na puno ng isang galit na tunog na parang kawalan ng pag-asa. Ikaw ang sumira sa pamilyang ito kapag pinili mo ang iyong ina sa iyong asawa. Tama siya, makasarili ka. Hinawakan ni Larissa ang kanyang hininga, mahigpit na pinipigan ng kanyang mga daliri ang aparato. Siguro. Ngunit hindi ko ibabalik ang notebook. Ang katatagan sa kanyang tinig ay walang iniwan na silid para sa pagtatalo. At sa gayon, ang pagkabagabag ay nag-drag sa loob ng ilang linggo. Lumipat si Daniel sa bahay ng kanyang ina. Si Larissa, iisa kasama ang kanyang anak na lalaki, ay natuklasan ang isang nakakagulat. Ang buhay na walang patuloy na anino ni Eleonora ay mas magaan kaysa sa naisip niya. Ang mga proyekto ay dumaloy, lumitaw ang mga bagong kliyente, at sa kauna,
unahang pagkakataon sa mga taon, huminga siya ng walang bigat ng patuloy na paghuhusga. Hanggang, isang gabi, muling tumunog ang telepono. Ang tinig ni Daniel, na minsan ay puno ng galit, ngayon ay tunog na nasira. Larissa, kailangan nating makipag-usap. Naramdaman niya ang pagbagsak ng tiyan. Tungkol sa ano? Ang pause sa kabilang dulo ng linya ay masyadong mahaba. Ang aking ina ipinagbili ang notebook. Ang mga salita ay nahulog tulad ng isang talim. Ano? Nasira ang boses niya. Ibinenta niya ito kahapon. Sinabi niya na hindi mo na ito ibabalik. Sino ang nangangailangan ng pera? Si Larissa ay lumubog sa sopa, nanginginig ang kanyang mga binti. Para sa magkano? 40,000. Kalahati ng halaga. Si Eleanora ay lumampas sa lahat ng mga limitasyon. Hindi sapat na magnakaw, nakinabang siya mula rito. At ang pera? Ginugol niya ito. Nagbabayad siya ng 6 na buwan na upa ng maaga, bumili ng damit. Napalunok ng husto si Daniel. Larissa, nagnanakaw siya ng isang kwaderno na nagkakahalaga ng 70,000 at ipinagbili ito sa 40. Naiintindihan mo ba iyon? Naiintindihan ko ng perpekto. Ang kanyang tinig ay pinutol ang yelo. At ano ang sinasabi niya? Na may tama siya. Bahagi iyon ng pamilya. Naghang si Larissa. Kinabukasan, nasa istasyon ng pulisya ako. Nakarehistro ang ulat ng insidente. Binuksan ang isang kriminal na kaso. Nang matanggap ni Eleanora ang mga panawagan, ang mundo na kinokontrol niya ng labis na nagsimulang magkahiwalay. Humingi si Daniel. Nangako siyang ibabalik ang pera, bumili ng isang bagong notebook, gumawa ng isang bagay. Ngunit hindi sumuko si Larissa. Kailangang sagutin ng iyong ina ang ginawa niya. Mabilis ang paglilitis. Sinubukan ni Eleanora na bigyang katwiran ang kanyang sarili, nagsalita siya ng mga paghihirap, ng kawalang kasiyahan, ng isang malupit na manugang. Ngunit ang mga katotohanan ay hindi mababawas, kumuha siya ng isang bagay na hindi kanya at nakinabang mula rito. Ang pangungusap, nasuspinde na pangungusap, multa at obligasyon na mabayaran ang pagkawala. Nang umalis sila sa forum, si Eleanora, maputla at nanginginig, nakasandal sa braso ng kanyang anak. Binigyan ni Daniel si Larissa ng isang hitsura na puno ng purong puot. Nakuha mo ang gusto mo. Hinawakan niya ang kanyang tingin, matatag. Nakakuha ako ng hustisya. Ang pagbabayad ay nagmula sa bulsa ni Daniel. Si Eleanora, nang walang matatag na trabaho, ay nakaligtas sa mga kakaibang trabaho. Ang pangungusap, kahit na nasuspinde, tinadad ang kanyang pangalan. Walang nais na umarkila ng isang babae na may kasaysayan ng pagnanakaw. Si Larissa, naman, ay nakatanggap ng pag-iingat sa apartment, pensyon ng kanyang anak at isang bagay na mas mahalaga, ang katiyakan na hindi na niya papayagan ang kanyang mga limitasyon na lumabag muli. Pagkalipas ng 3 taon, naiiba ang kanyang buhay. Kasal kay Igor, isang taga-disenyo na gumagamot kay Maxim tulad ng isang anak na lalaki. Alam niya sa wakas kung ano ang kagaya ng pagkakaroon ng isang pamilya nang walang mga hinihingi, nang walang pagmamanipula. Ang biyenan ni Igor, maingat at magalang, ay hindi kailanman maglakas loob na tumawid sa mga hangganan na tinapakan ni Eleanora. Si Daniel, na scarred ng iskandalo, ay sinubukan ng walang kabuluhan upang muling itayo ang kanyang imahe. Ang mga babaeng kilala kong recoiled nang marinig nila ang kwento, ang stigma ng T-Boy's boy, ay sumunod sa kanya tulad ng isang anino. Pinatakbo ngayon ni Larissa ang kanyang sariling studio ng disenyo. 4 na empleyado, pangunahing proyekto, isang solidong karera. Masayang hinati ni Maxim ang kanyang oras sa pagitan ng mga klase sa paaralan, paglangoy at pagguhit. Minsan, kapag pinatakbo niya ang kanyang mga daliri sa keyboard ng kanyang bagong notebook, mas malakas, mas mahal, naalala niya ang isa na ninakaw. Hindi siya nagkakahalaga ng 70,000 rubles. Ito ay isang buong buhay, ang luma, na binubuo ng sapilitang mga katahimikan at nilamon ang kahihiyan. Bilang kapalit, nakakuha ito ng isang bagong pag-iral. Ang isa kung saan ang paggalang sa kanyang sarili ay hindi mapag-aalinlangan. At, tulad ng ito ang pinakamahusay na transaksyon na nagawa niya.